Isang magandang umaga sa ating lahat, klase. Muli ako si Teacher Jello at ngayong araw ay meron tayong panibagong araling bibigyang pansin. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin ay ang bawat isa ay naasahan na pulutin, linisin ang kanilang ilalim ng lamesa at upuan. Itapon sa tamang basurahan kung ano man makikita ninyong dumi sa ilalim ng inyong mga upuan at lamesa. O sige, kung kayo ay tapos na, ay remain standing for our opening prayer, okay? Sige, klase, yuko natin ang ating ulo. Ipikit ang mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila na kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon namin Diyos, sa pangalan ng inyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Amen. So maraming salamat, klase, sa pakikiisa sa ating panalangin. So ngayon ay meron na tayong gabay ng Panginoon sa ating aralin ngayong araw. Ngayon naman ay tayo naman ay sasayaw. Okay? Para mabuhay ang ating mga dugo sa ating aralin. Okay? Napakahusay ng bawat isa. Ngayon naman bigyan natin ng pagkakataon na kamustahin ang bawat isa. Ang inyong kamag-aral ay kamustahin ninyo sa pamamagitan ng ating sayaw. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, kasaya't nagagala. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, kasaya't nagagala. Okay, mahusay. Ngayon naman, kayo ay inaasahan kamustahin ang inyong kamag-aral. Sige, kamustahin niyo ang inyong kamag-aral. Okay, mahusay. Ako'y nagagalak na makita na kayo'y mayroong concern sa inyong mga kamag-aral. Ngayon naman, ako ay tatawag ng inyong kamag-aral upang kamustahin. Sige, Christine, kamusta? Okay, mahusay. Si Christine ay mabuti naman. Ako naman din ay natutuwa na kayo ay mabuti sa kabila ng pandemyang ating dinaranas. Sige, ikaw, Christian, ano ang nais mong ipahatid? Okay, ganun din, na siya ay mabuti.
Okay, maraming salamat na kayo ay pumasok sa klaseng ito. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating aralin. Pero bago yon, meron tayong 5 pamantayan. At 5 pamantayan na ating susundin sa isa ating buong pag-aaral ngayong araw. Ito ay, una, makinig sa guro. Okay, para maintindihan natin ang ating aralin ngayong araw ay kailangan na tayo ay makikinig sa ating guro. Okay, susunod. Pangalawa naman, itaas ang kamay kung gustong sumagot. Okay, para bilang respeto sa inyong kamag-aral, bilang respeto sa inyong guro, ay itataas ninyo ang inyong kanang kamay upang sumagot. Okay, bakit kanang kamay? Para iisa tayo ng itinataas na kamay para hindi tayo magbunggo-bungguan. Okay, next. Pangatlo nating pamantayan ay umupo ng maayos. Upang mas matuto tayo, kailangan ay maayos ang pagkakaupo natin. Okay? Hindi yung galaw tayo ng galaw o hindi yung naghaharutan tayo kasama ang ating katabi. Okay? Para mas maintindihan natin ating lesson. At ang pang-apat naman ay ang, sabi ko nga, ay irespeto ang bawat isa sa pamamagitan niya ng pagtataas ng kamay at paggamit ng po at opo kung ikaw ay nais na sumagot. Panglima naman ay makisali sa talakayan. Okay, dapat ay makikisali tayo sa ating talakayan upang mas lalo nating matutunan ang dapat nating matutunan. O dapat ay makinig tayo sa ating aralin para mayroon tayong masagot sa ating pagsusulit mamaya. Dahil magkakaroon tayo ng pagsusulit kapag tapos ng ating aralin. Okay? Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay babalikan muna natin ang ating aralin kahapon. Ano nga ulit ang ating aralin kahapon? Sige dyan, anong sagot? Okay, mahusay. Ang ating aralin kahapon, ayon sa inyong kamag-aral, ay pictograph o picture graph. Kumukuha tayo ng data sa pamamagitan ng mga larawan. Sige nga, natatandaan nyo pa ba ang pagkuha ng data sa pamamagitan ng larawan? Sige, subukan nating sagutan ang gawain ito. Okay? Sabi dito, answer the question about the picture graph o pictograph. So, meron ditong soccer, baseball, football, basketball. At ang title ng pictograph na ito ay our class favorite sports o yung paborito ng ating mga ng ating klase. Nung nakaraang araw ay naitanong ko sa inyo kung ano ang mga paborito nyong laro at ito ay ang mga sumusunod. Ito nga yung soccer, baseball, football, basketball. So sabi dito, kikita nyo yung larawan, bilangin natin ang soccer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang sa soccer. Sige, burahin muna natin ito para mas okay. Ang sa soccer ay 6. Sa baseball naman ay sige, ilan sa baseball? Diyan? Okay, 4 para sa baseball. Sa football naman, ilan? Okay, 2. Mahusay, Christine. Pero, anong mali ni Christine? Hindi siya nagtaas ng kamay. So, susunod ay magtataas ng kamay. Okay, Christine? Sa basketball naman, sige, Christine, ulit. Ilan? 7. Mahusay. Ngayon, alam na natin ang bilang ng mga
pictures ng mga sports na gusto ng klase, ang tanong, how many kids like each sports? So, ilan daw? Yan ay lalagay nyo sa inyong sagutang papel. Okay, at mamaya ay siksikan natin. Okay, which sport does our class like the most? Alin dyan daw ang mas gusto ng karamihan sa ating klase? At ang pangatlo naman, which sport does our class least? O yung hindi gaano o hindi gusto ng ating klase. Dahil nakakuha siya ng pinaka maliit na pagpili. Okay? So mamaya ibabalikan natin yang okay, ngayon namang araw ay meron tayong panibagong aralin. Ito ay ang bar graph. Nung nakaraan ay natuto tayo kumuha ng data sa pamamagitan ng mga larawan. Ngayon naman ay malalaman natin kung paano kumuha ng data sa pamamagitan naman ng bar. Okay? Bago yun, panoorin muna natin to upang mas lalo nating maintindihan. On the bottom, the three dinosaur categories. Then you can write the numbers on the side. The numbers in our bar graph show how many people voted for each dinosaur. Let's see. One student liked the Stegosaurus the best, so I fill in one square. 6 people voted for the Triceratops, so I color in 6 squares. 7 people said the T-Rex was their favorite dinosaur. You can also put the categories on the left and the numbers on the bottom. You can display the same information in a different way so you can understand it better. How can you use bar graphs to understand information? Bar graphs help you answer questions. Which dinosaur did people in our class like the best? Right, the T-Rex is the most popular. Which dinosaur did people like the least? The Stegosaurus got 5 fewer votes than the Triceratops. You can even use the bar graph to figure out the total number of students who voted. Just add the votes from each category. 14 kids voted in all. I'm almost done with the survey. Okay, mahusay. Nawa ay meron kayong natutunan sa bidyong inyong napanood. Pero, upang mas lalo nyong mas maintindihan ng ating lesson, ay may papaliwanag ko sa inyo yung bar graph na yan. Ngayon. Okay, sabi dito, data representation is the method of representing information in terms of pictures, symbols, graphs, or numbers. The information that we collect is called data. Sabi dito, ang data representation daw isang method upang makita natin ang data sa pamamagitan ng pictures o mga simbolo, graph at mga number. Ang tawag doon ay data or collecting data. Okay? So, noong nakaraang araw ay napag-aralan natin ang pictograph. Ito naman, ang bago nating aralin ay bar graph. So, gagamitan natin siya ng bar upang makita natin ang data o hinahanap nating data. So, meron tayong dalawang klase ng bar graph. Merong horizontal at vertical. Para sa ating horizontal, mahalaga na merong title ang
ating graph. Okay, so kapag horizontal ang gamit natin, ang mga pangalan ng data na kukunin natin ay ilalagay natin dito. Patayo. Okay. Apple. P for banana. O for O for orange and B for banana. And kiwi, blueberry, and grapes. Okay. Tapos, nasa baba naman ang bilang ng mga data. Okay. Based sa illustration, ang bilang ng apple ay 20. Samantalang, ang orange naman ay nasa 15 lamang. Samantalang, ang banana naman ay nasa 25. Huwag natin kalilimutan na i-shade ito upang mas makita natin siya ng malinaw. Ayan. Sa kiwi fruit naman, ay nakakuha siya ng 10 na. Okay. So, ayan. Nakikita natin ang graph sa ulit. Oh my God. Ulitin natin guys, mas medyo nakakalito lang siya. Okay. Lagyan natin siya ng title, nicest fruit. Ayan. So kapag horizontal yung gamit natin, dito tayo maglalagay ng mga item o yung mga gusto nating makuhang data. Apple, banana, orange, and grapes. Okay. Kuha lang muna tayo ng 4 na grape. Okay. Lagyan tayo ng 5, 10, 15, 20, 25. Ayan. So, sino sa inyo ang may gusto ng apple? Sige. Mga 15 sa inyo ang may gusto sa 20 sa inyo ang may gusto sa apple. Sa banana naman, sino ang may gusto? Okay. Medyo 15 ang may gusto. Lagyan ng shade para mas lalo natin makita. Sa orange. Okay. 10 sa inyo ang may gusto sa orange. Sa grapes. Okay, may 5 lang. So dito, nakikita natin kung sino ang may gusto or mas paborito ang prutas na nasa illustration. So, itatapat lang natin yung bilang sa baba para makita natin yung difference sa iba. Okay, naiintindihan? Next, para naman sa ating vertical, wala silang ganong pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang nila ay ayun, binaliktad natin sila. So, nandito yung bilang. At nandito naman yung mga items. Okay, apple, orange, banana, grapes. Okay. Ayan. So, ganun din ulit. So, halimbawa, 20 ang may gusto sa apple, 20 estudyante, shade lang yun ng ganyan. Sa orange naman, so halimbawa, tumaas, 25 ang may gusto naman sa orange. I-shade natin ulit yan.
Para naman sa banana, mas mataas. 30 ang may gusto sa banana. Para naman sa grapes, bumaba siya dahil nagsawa. Ayan. So nakikita natin kung sino o ano yung pinakamataas at pinakamababang bilang ng gusto ng ating klase. Okay? Okay, next. Ayan, meron ako ikukwento sa inyo. May tatlong magkakaibigan. Ang pangalan nila ay Simi, Sania at Suzanne. Silang tatlo ay naglalakad sa isang magandang parke. At nakakita sila ng isang magandang mga bulaklak o halaman na mayroong bulaklak. At napag-isipan nilang pumitas ng mga halaman. At naisip din nila na magparamihan sila ng makukuhang bulaklak. So, ang nais nila ay malaman kung sino ang nakakuha ng mas maraming bulaklak. Ang gagamitin natin ay vertical na graph. Okay? Vertical graph. So, sa baba, pangalan nila, Simi. So, yung isa, Sania. At Suzanne. Suzanne, ayan. Si Simi ay nakakuha ng limang bulaklak. So, magmumula sa baba, pataas, hanggang sa number 5, bubuhit ka ng isang parang graph o box niya. I-shade mo yan, huwag mong kakalimutang i-shade para mas makita mo. Sumunod naman ay si Sania. Si Sania ay nakakuha ng 7 bulaklak. So magmula sa una hanggang pataas, gagawa ka ng isang graph. At isi-shade mo yan para makita mo ng mas malinaw. So Suzanne naman ay nakakuha ng 4 na bulaklak. So magmula sa baba hanggang sa number 4, gagawa ka ng isang graph. Ayan. So parang ayan. So nakita na natin kung sino ang nakakuha ng pinakamaraming bulaklak at sino ang kaunti at kung sino ang sumunod sa pinakamaraming nakuhang bulaklak. So, obviously, si Sania ang nakakuha ng pinakamataas na o pinakamaraming bulaklak. Okay, siya ang number 1. Sino kaya sa tingin nyo ang pangalawa sa pinakamaraming nakuha? Di Christoph. Okay, mahusay. Si Simi dahil nakakuha siya ng 5 bulaklak. At obviously, si Suzanne ang nakakuha ng kaunti dahil siya ay nakakuha ng 4. Okay? Teacher, bakit kailangan pa natin aralin yan? Kita naman sa number kung sino ang pinaka marami Importanteng alam din natin ang paggawa ng graph or pictograph upang mas mapakita natin sa mga nais na makita yung pagkakaiba. Okay, para may iwasan natin yung pagkalito. O, di ba? At least mayroon tayong nasusulat. So, ito ang tamang pagsulat ng pictograph. Ngayon, burahin na natin. Okay, nakalimutan natin lagyan kanina ng title. So, kapag gagawa tayo ng graph, huwag natin kalilimutang maglagay ng title. Okay? Next. Ito yung kanina. Sige. Sige nga, try nyo ito. Pero may ikukwento ulit ako sa inyo. Okay. Si Maka isang unggoy. Siya ay pumunta sa isang malawak na gubat at punong-puno ng mga iba't ibang prutas.
Okay, gagawa tayo ulit ng isang graph. At lalagyan natin siya ng title. Tama. Okay. Fruit eaten by Mac. Okay, ito yung title natin. Huwag natin kalilimutan na maglagay ng title kapag tayo ay gagawa ng isang graph. So, vertical ulit ang gagamitin natin. So, maglalagay tayo ng number. Then, okay, mag-start tayo sa 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40. Okay? Si Mac ay kumain ng apple. Kumain din siya ng orange. Kumain din siya ng banana. Kumain din siya ng kiwi. Sarap. At blueberry. And last ay grapes. Kumain din siya ng grapes. So, ang gustong malaman ni Mac, yung mga bilang ng mga nakain niya. O, ano ang pinakamarami niyang nakain. So, si Mac ay kumain ng apple na may bilang na 35. O, mula sa baba hanggang 35, gagawa tayo ng isang graph. Huwag natin kalilimutan, i-shade para mas makita natin. Okay, mahusay. At si Mac din ay kumain din ng orange na may bilang na 30. Mula sa baba hanggang 30, gagawa tayo ng isang graph. Shade. Okay. Sa banana naman ay kumain siya ng 15 na bilang ng banana. Ayan, mula sa baba hanggang 15 ay gagawa tayo ng graph. Okay, next, 4 bar. Next, ang kiwi, kumain siya ng 15. Okay. Mula dun sa baba hanggang 15, gagawa tayo ng bar. Okay. Next, sa blueberry naman, siya ay kumain ng 14 na peraso. Kaya mula sa baba hanggang 40. Isi-shade. Ayan. Next naman, sa grapes naman, siya ay kumain lang ng 5 piraso. Kaya mula sa baba hanggang 5, isi-shade natin yan. Okay. Ngayon nakita na natin kung ilan o ano ang pinakamarami niyang nakain. So, ang tanong dito, which of the fruit does Mac like the most? O ano yung pinakagusto ni Max na kainin? So, obviously, yun dapat yung pinakamarami niyang nakain. So, ang pinakamarami niyang nakain ay blueberry. Okay, blueberry. O, dahil siya ay umabot ng 40. Okay, so, magkita natin siya yung pinakamaraming nakain. Next is, how many apples Mac eat? O ilan daw ang nakain na mansanas ni Mac. So, dito makikita natin na 25 na apple ang kanyang nakain. So, ang sagot sa number 2 ay 25 apples. Okay? Next is, what fruit is eaten least? O ano naman daw ang pinakamababa o pinakakaunti niyang nakain? So, ang sagot dyan ay grape. Kasi 5 lang ang kanyang nakain. 5 apple lang ang kanyang nakain. So ngayon, alam na natin bumasa ng bar graph at gumawa ng bar graph. Ngayon naman ay kayo naman ang gagawa ng sarili ninyong bar graph at sasagutin ninyo ang mga katanungan sa ibaba. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes para sagutan ang ating
gawain. Okay? Kumuha kayo ng malinis na papel at kopyahin at isulat ang ating gawain. Okay? Okay. 10 seconds. Okay. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Very good. Mamaya ay ipapasa yan at chisikan niya natin mamaya. O chisikan ni teacher yan mamaya. Okay? Ito para naman sa ating assignment. Kopyahin. Okay. 5 minutes para kopyahin. 10 minutes. 10 seconds. 5 seconds. 4, 3, 2, and 1. Okay. So, maraming salamat, klase, sa inyong pakikiisa, pakikinig sa ating aralin ngayong araw. So, ako ay masaya na natapos na natin ang ating aralin ngayong araw. Ngayon naman, ay tayo ay tumayo at maghanda para sa ating pagkiwa-hiwalay. Ngunit bago yon, tayo muna ay sumayaw ng pagpapaalam. Maganda-handa, tayo uuwi na. Bukas na muli, tayo magkikita. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Paalam na sa'yo. Maganda-handa, tayo uuwi na. Bukas na muli, tayo magkikita. Paalam na sa'yo. 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 Okay, paalam na mga bata. Bago tayo lumabas, pakiayos ang upuan, pulutin ng mga kalat at maaari nang umuwi.